Pinagalitan si Consort Buey dahil lumampas sa hangganan. Agad pa niyang ginawang noble lady ang babae. Ang tirahan ay Shuning Palace. Kahit hindi seryoso ang emperador, guwapo naman siya. Kung sa kanya ako mapupunta, hindi rin naman ako malulugi. Alam mo ba, isang buwan pa lang ang nakalipas. Isa lang siyang ordinaryong katulong na babae sa palasyo. Ngunit hindi niya sinasadya. Gahasain ng isang walang hiyang lalaki. Hanggang sa dumating ang matrona na may dalang kanyang damit panloob para magtanong. Doon niya nalaman na ang nang-abuso sa kanya ay ang emperador pala. Pero nang susubukan na niyang umamin, sinabi ng kanyang kaibigan na napakapanganib sa loob ng palasyo. At pinayuhan siyang huwag umamin, sa ngalan ng kanyang kapakanan. Sana'y naniwala na siya sa kasinungalingan ng kanyang matalik na kaibigan. Ngunit bigla niyang narinig ang boses ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Hindi ako ang iyong ina. Huwag kang makinig kay Gu Wanqing. Gusto niyang agawin ang iyong yaman at karangyan. Anong boses iyon? Sa nakaraang buhay, itinatuan ng ina na siya'y pinagpala ng emperador. Pagkatapos, inangkin ni Gu Wanqing ang biyayang iyon. Ala ng kanyang kapakanan. Sana'y naniwala na siya sa kasinungalingan ng kanyang matalik na kaibigan. Ngunit bigla niyang narinig ang boses ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Asya niya at pinatay ng walang awa. Nang marealizin niya yun, bigla siyang pinagpawisan ng malamig. Hindi niya akalain na ang kaibigan niyang mukhang banal ay napakasama pala. Kaya nang tanungin ulit siya ng ale, hindi siya nag-atubiling ang kinin si Dudaw. At natuklasan pa ang pangalan niya sa likod ni Dudaw. Halos mamatay sa inggit ang kanyang matalik na kaibigan. Dahil dito, biglang umangat ang babae. Hindi lang siya may sariling katulong para paglingkuran siya sa pagligo, kundi tinatamasa rin niya ang West Region Lychee Paste na para lang sa mga maharlika. Tinitingnan ng marangyang silid, at ang babae ay hindi maitago ang kanyang kasiyahan. Binigyan pa siya ng emperador ng napakaraming kayamanan. Ngunit sa kasamaang palad, ang pagpapatawag ng Emperador Dowager ay dumating. Lumabas na nagsumbong na pala ang consort sa Emperador Dowager. Dinagdagan pa ang paglalarawan sa babae na nakasuot ng damit pantulog. Sinabi niyang ginawa niya iyon para akitin ang emperador ng walang kahihiyan. Hindi na nga gusto ng Emperador Dowager ang pinagmulan ng babae. Lalo pa siyang nagalit nang makita ang ganitong seremonya. Pagkakita pa lang, sinigawan na ang babae na immoral. Pagkatapos, ipinag-utos na hampasin siya ng 50 beses at ikulong sa Cold Palace. Nagulantang ang babae. Hindi niya akalain na sa unang araw pa lang niya sa palasyo, ikukulong na siya. Sa kritikal na sandali, muling narinig ang boses ni Dozong Baobao. 7 taon nang nakaluklok ang emperador. Hinihiling na magkaroon ako ng anak, kaya naman labis na nag-aalala ang Reyna Ina. Kung sasabihin lang natin sa Reyna Ina na nagdadalang tao tayo, mapapatawad na naman niya ang aking ina. Kaya, dali-daling sinabi ng babae na nagdadalang tao siya kay Longxi. Talagang ang nagbago ang mukha ng Emperador Dowager pagkarinig niya. Kahit na, sinisiraan ni consort na ang isang babae ay imposibleng mabuntis sa isang beses lang. Imposibleng mabuntis. Pero para makasiguro ang Emperador Dowager, ipinatawag niya sa alalay ang doktor. Pero hindi niya alam na binayaran na ng consort ang alalay. Sila ng doktor ay palihim na nagkakasundo. Matapos mag-pulso, sinabi niyang walang anak ang babae. Agad namang sinamantala ito ng consort. Sinabi niyang pinaglalaroan ng babae ang Wangxi. Humingi siya sa Reyna Ina na parusahan ng mabigat ang babae.